Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Iwana Vlog. So for this video, ayan, papunta na naman tayo ng market. Sasagutin lang natin yung isa nating subscriber na nakausap natin kagabi sa live. Sabi niya, paano daw mag-alaga ng bata? Sa akin pa ba daw natutulog yung bata pag gabi? So ayan sa mga baguhan, sa mga first timer na nagbabalak mag-apply din dito sa Hong Kong bilang katulong. So mostly talaga ng mga job order dito sa Hong Kong ay may bata. So ako noon, first timer din ako nag-apply dito pa Hong Kong. So ang aking JO or job contract ay dalawang matanda mag-asawa at yung amo ko mag-asawa at isang bata. So it was 9 months ang aking aalagaan, almost kaedad ng aking anak. So nung dumating ako sa interview pa lang yun, tinanong na sa akin din nung aking amo, yung mga posibleng maging duty ko. Tinanong doon kung okay lang ba daw sa akin na gigising ako sa madaling araw para mag-asikaso ng bata. So ako naman, ang inisip ko that time, ay sabi ko hindi naman sa buong 2 years ay baby lang yung alaga ko. So lalaki din nga. Yun ang din tinatak ko sa isip ko. So ito lang ang kinaswerte ko sa mga amo kasi kahit yun nga, tinanong nila ako ng ganun, pero hindi naman. So nung una, syempre, nag-observe ako, thank you, nag-observe lang ako na kung ako ang papaasikasuhin nila sa gabi. So pag gumigising yung bata, nagigising ako, pero hindi ako tumatayo. Inaantay ko silang gisingin ako. Kasi yung bata ay nakalagay doon sa room ng matatanda. So, mahiya ka naman na didiretso ka ng open doon, di ba? So, ang natayo yung mag-asawa, yung amo kong mag-asawa din. Hindi naman nila ako ginigising. So, nung nirenew ako ayan, kasi nung pag-renew ko ay manganganak na din siya sa pangalawa na alaga ko. So, yun talaga, yung pangalawang alaga ko ay naalagaan ko talaga from the start. Kasi yung panganay hindi kami clones. Maldita talaga siya. Mahirap kunin yung loob niya. May ugali ba? So, itong maliit, ayan, para fresh So, paano mag-alaga ng bata? So, nung nanganak ang amo ko meron silang kinuha na helper na taga dito in almost 1 month. Yung ibang amo ay 2 months, 3 months, ganyan. Then, nandyan pa yung amo ko, nakalib pa siya that time. So, yun ang nagtuturo sa akin ng mga dapat gawin. So, sa pagpapaligo, may iba't ibang way sila So, nung andun na ako sa pagpapaligo iba yung way nila nakakatakot ilang days pa lang pinapaupo na sa pagpapaligo. Takot ako pero trying hard ako na magaya or magawa yung tinuturo sa akin kasi ando na nga yung kaba kasi diba wala talaga tayong experience sa pangangatulong. So sabi ko sa sarili ko, uy Sob, galingan mo huwag ka magpahalata na wala ka talagang experience. So nung umalis naman yun pagkatapos ng duty niya, nung na-finish na siya, almost 1 month lang, 3 weeks mahigit. So hindi naman nasunod yung kanyang mga tinuro sa akin. So ang nasunod pa rin yung way nila ng mga amo ko. Lalo na sa pagpapaligo kasi takot din sila talaga sa way nung babae na yon, nung kinuha nilang helper na taga dito. So takot din sila sa paano magpaligo. So ayun na nga sobrang taapig mamaya continue natin So ayan yung pamimilihin natin to tomato 6, corn 3, choyok guat 2, frozen 3 items. Ayan, tomato 6. Ewan ko bakit ang dami ng pinapabili ni Sir. Si Sir ang naglista ngayon. 6 na tomato. Meron pa akong binili kahapon 3. Then, choyok guato. Ayan siya corn 3. Ba't ang dami naman, Sir? Si amo kong lalaki ang naglista. Hindi ganito bumili si amo kong lalaki. Ewan ko, ang dami.
Kaya next natin ay frozen pork. 3 items. So, pinapakita ko lang today. So, ayan day. Tapos na tayo mag-market. So, ayan. Saan na ba tayo naputol? So, ako day, hindi ako nahirapan. Dahil yung amo ko day, may ginagawa siyang schedule. Around ganito, ganyan, ganyan. Mayroon siyang nilalagay na lista. So, alam ko, nare-remind ako kung kailan ko siya kailangan padidiin, kung kailan ko siya sinabihan din ako ng amo ko kung ang pagpapadede ay 3 to 4 hours. Depende sa bata kung gutom na or hindi pa. Then, ang pagpapalit ng diaper every 2 to 3 hours. Pero ako day, ginagawa ko nung baby pa siya masyado ha, yung maselan pa yung ano niya, mabilis pa siya magka-rashes. Hindi ko na inaabot ng 3 hours. 2 hours, pinapalitan ko na siya. At wala din naman problema sa mga amo ko kasi nga, mas gusto nga nila yun hindi nagkakaroon ng rashes. So, and then may kapartner din ako dahil sa pag-aalaga ng bata. Lagi nandyan yung lolo or yung lola. Hindi inaasa sa akin ng amo ko na ako lang mag-isa. So, yun ang kinaswerte ko din sa kanila kahit may matanda ako. Kasi karamihan, day, ayaw nila ng may matanda, day. Pero akin, pabor sa akin kasi ang hirap kaya magtrabaho na lagi mong iniisip. Lalo na paglalaki na, yung mahilig na magtatakbo tulad ng alaga ko ngayon. Mag 2 years old na siya. 17 months, ayan. Panay na takbo, akyat dito, akyat doon. Pag wala kang kasama, day, mahirapan ka kay panay ka, sabi baka lagi din nag-aaway, day. So, mas pabor sa akin na may lula. Then ngayon, day, ang aking alaga ay 17 months na nga. So, hindi ko na siya hindi na masyadong alagain, kundi kumbaga, yun, sunod-sunod ka na lang, day. So, ang ginagawa ko, pagkagising ko sa umaga, diretso kasi ako niyan sa kusina. So, kadalasan talaga na nangyayari ay si among lalaki ang nag-aasikaso sa kanya kasi hindi pa ako tapos niyan sa kusina mag-prepare ng pagkain ng mga alaga ko at mag-init ng ng lunchbox, kumain ng breakfast ko. So, si among lalaki yan ang nag-aasikaso sa kanya, nagpapadede, palit ng diaper, pinupunasan yung mukha, din tinututbrushan na siya ngayon. So, pagkatapos ko niyan sa kusina, saka palit kami ng amo ko. Si amo ko nag-prepare na ng breakfast nila, din ako yung makikipaglaro sa aking alaga na maliit. Kasi more laro na sila ngayon eh. Ganun ang nangyayari. Then, ayun lang, papakainin siya. May schedule nga kasi may nilalagay si amo na schedule sa akin na para nare-remind ako. So, hindi ako hirap sa kailan siya papakainin. Then, alam nyo dahil sa pagdating sa pagkain, si amo din ang nag-iisip kung ano ang ipapakain sa kanila. So, once na hindi kasi pare-pareha dahil may mga amo na si kunyang talaga ang mag-iisip kung ano ipapakain. So ako hindi. Kaya halimbawa tulad nga nung dati, kaya lagi galit sa akin yung aking alagang panganay kasi mahilig na siya magkain-kain ng gustong iba-ibang ako once na hindi sinabi ng amo ko sa akin or walang bilin sa akin si amo na pwede niyang kainin, hindi ko siya pinapayagan. Pag may once na gusto siyang kainin din, sabihin ko muna siya na tawagan natin si mama mo. Kailangan natin tanungin. So doon siya mag-start na magagalit sa akin. Ayun na, mainit na ang dugo sa akin. Lagi na nananakit. Yung ganyan. So ngayon, wala na akong problema sa mga alaga ko dahil kasi nga, dati yung panganay naman yung lagi ako stress dahil nga yun, nananakit. Eh, ang kapartner ko lagi na ngayon ay yung lola. Paborito niyang favorite lola niya yun. So, sunod-sunuran, doon sila, dikit sila, ako naman sa bunso. So, sa bunso naman, mabait din siya sa akin. So, mabilis ko siyang mapakain, napapaubos ko yung pagkain niya. Then, ang amo ko nagtataka kasi pag once sila ang nagpapakain, hindi nila napapaubos. So, sinabihan ako ng amo ko na,
pag ang bata daw, once na gusto nang bumaba sa doon sa inuupuan niya, hayaan ko daw, wag ko na daw pilitin kumain. So, isip-isip ko naman, gustong gusto pa ng bata kumain. May time din na, minsan kakala, pag mo pa lang doon, gusto na bumaba, ano ba talaga, di ba? So, meron din namang mga magulang na nagagalit sa kunyang kasi hindi nila napapakain yung bata. Kabaliktaran, hindi mo talaga minsan, hindi mo talaga alam kung saan ka talaga lulugar. So, yun ang maganda sa akin, day, kasi nga, meron akong time schedule. Ganon ang nangyayari. So, pagpapaligo naman, day, nung maliit pa yung alaga ko, yung hindi pa siya malikot, hindi pa siya magalaw, sa sa mesa kami nagpapaligo kasi super liit lang ng kusina, ng CR, di ba? Sa mesa kami nagpapaligo. So ngayon, hindi na sila na amo. Pati yung alaga ko malaki, sila na amo nagpapaligo. Inaantay mo na dumating sila galing work. Doon nagpapaligo sila sa CR nila. So, wala na ako ganong masyado ngayon problema sa pag-aalaga ng mga bata. Ako naman, mukha naman akong ang gusto lang kasi ng mga bata ngayon, naglalaro. Yan. Kailangan bata-isip ka din talaga. So, wala akong problema na. Na-solve na yung dati kong kinaka-stressan kasi nandito na yung lola. Advantage sa akin na nandito yung lola. So, ayan lamang for today's video, day. Iba-iba kasi ang ang sitwasyon natin. No? So, good luck sa mga mag-a-apply. So, ayan lang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!